Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Purihin tayo, Jesus! Hallelujah! Oh, sinasamba ka namin ng Diyos! Hallelujah! Panginoon, sa inyo lahat talaga ng pagpupuri at pagsamba. Karapat-dapat ka, Panginoon, ng aming mga buhay. Kaya Lord, muli sa iyo ang papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat kayo sabi na, Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kasamahan sa online. And now we will be commemorating o alalahanin natin ang hapunan ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga alagad. Alam nyo, nung isang araw yung verse of the day is found on the book of 1 Peter or 2 Peter chapter 3 verse 9. And it says, "The Lord is not slack, as some count slackness, but He is long-suffering toward us, willing that no one will perish, but everyone should come into repentance." Ano ang sabi ng verse? Kasi kung minsan iniisip natin, Lord, bakit minsan ang tagal, no? Kasi why are we suffering? Why are we going through different struggles, no? Tapos bakit kung minsan parang walang justice? When the Lord Jesus came to the earth, na kung minsan iniisip natin, Lord, kasi paano naman kami na sumusunod sa kalooban mo? Papaano naman kami minsan nadidihado, kami minsan dumadaan sa mga oftentimes ay cause ng action ng ibang tao. Kung minsan iniisip natin, Lord, sana parusahan mo na lang sila. Yun yung ating iniisip kung minsan, dahil pakiramdam natin, lugi tayo, pakiramdam natin, nadihado tayo. But this verse tell us something, no? Sinasabi po sa atin ng verse na ito, ang Lord hindi ho patumpik-tumpik. Kasi iniisip natin minsan, Lord, bakit ang tagal? This verse tells us kung ano yung nasa puso ng atin hong Panginoon. Sabi niya, hindi siya nagpapatumpik-tumpik kagaya ng iniisip natin na bakit ang tagal-tagal ng Panginoon. Ano yung reason? Kasi the Lord always wants to give us second chances. Ang gusto ng Panginoon, then yung word ho dyan, not willing that any should perish. Kasi pagka hindi tayo binigyan ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon o hindi bibigyan yung ibang tao ng pangalawang pagkakataon, mamamatay tayo. Yun yung storya natin din noon. Kasi kung hindi naging pasensyoso sa atin ang ating Panginoon, malamang baka tayo yung pinagpe-pray ng iba na sana dumating na sa kanya yung consequence ng kanyang action. No? But the true heart of God, walang mapahamak. When the Bible tells us, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, so that whosoever believe in Him shall not perish." Sa lahat yun, lahat ng tao, binibigyan ng pagkakataon na lumapit sa ating Panginoon para makakilala ng tunay niyang pag-ibig. Kasi kung minsan iniisip natin, sabi natin, kasi maraming argument, di ba? Sabi niyo, God is love. Bakit ganun? Bakit hinahayaan niya na may mapapahamak? Sabi ng verse, willing that no one should perish. Ayaw ng Panginoon na sino man ay mapahamak, sino man ay mamatay, at sino man ay mapunta sa impyerno. Kaya nga everyday,
God is reminding us of His great love. God is reminding us of His great sacrifice. Yung sakripisyo na pinadala niya yung kanyang anak. At yung sakripisyo ng kanyang anak. Mula sa langit, mula sa kalwalhatian, pumunta siya dito sa lupa, namuhay at ipinanganak sa isang sabsaban. Dumating hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Dumating hindi para tayo yung mag-alay sa Kanya. Dumating para iyalay yung Kanyang buhay para hindi tayo mapahamak. As we read yung verse po na yon, let us be all reminded that as the Lord loves everyone, sana ganun din ho tayo. Instead of us saying, Lord, nadihado ako eh. No? Lord, no, ang sama ng ginawa sa akin nung neighbor ko. Alam niyo kung bakit ho sinabi sa atin ng Panginoon? If somebody slaps you on the right cheek, kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo na rin yung kaliwa. Sinabi sa atin ng Panginoon, if anyone would command you to walk 1,000 miles, no? Ganun ba sabi? Basta sabi, pag pinalakad ka ng 1 milya, isa lang pala, no? Anong sabi doon? Lumakad ka ng 2, nakasama mo siya. What does this tell us? Ang sinasabi ho nito, yung puso ng Panginoon, yung pagmamahal niya na inilaan niya sa atin, gusto niya na ibahagi din po natin sa iba. When the Lord Jesus Christ was hanging on the cross and He was hurt, He was bruised, He received all kinds of punishments. Verbal, kasi minsan nagrereklamo tayo, no? Sabi natin, ang sakit naman magsalita ng neighbor ko. Sabi ng Panginoon, no, nung siya inakabuhat sa krus, ano siya? Minamak nga siya eh. Minumura siya, sinasabihan siya ng napakasakit na mga salita. Minsan nararasan, Lord, nasaktan niya ako eh. Ang Panginoong Jesucristo rin ho, nasaktan. Ang masakit ho nun, yung mga pinaglalaanan niya ng pagmamahal, yun ho yung nanakit sa kanya. Sinuntok siya. Hindi ho ba sabi pa nga, no, nakikita natin mga portrayal, blindfold siya tapos sinusuntok siya, tapos sabihin, sino ang sumuntok sa'yo? Sakit ho nun. Nilatigo siya kahit wala siyang kasalanan. He received so much injustice sa mundong ito na ang tanging gusto lamang niya ay iparanas sa mga tao yung kanyang pagmamahal. And yet He was hurt, not just ordinary hurt. Sobrang tindi ng sakit ng dinanas ng ating Panginoon. Tayo ho yun, ang sasabihin natin, Lord, parusahan mo na silang lahat. Kasi sinaktan nila ako. Sometimes yun yung ating mindset. Pero look at the Lord Jesus Christ. When He was hanging on the cross, sino yung mga nakaharap sa Kanya? Siguro except for Mary and John, all the rest. Ang lahat ay iniisip, pinagtatawanan siya. Ang gusto, mamatay na siya. Ang gusto, parusahan na siya. O talagang pinaparusahan at nakikita yung pagkaparusa sa Kanya. And yet, despite all those people, when the Lord Jesus is hanging on the cross, ang sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Ama, patawarin niyo po sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sinaktan ka. Maraming sinabi sa iyong masakit. Let us follow the Lord's heart. Kasi yung pagmamahal na yon, nung nakapako siya sa krus, ibinigay niya sa iyo. And the Lord is simply asking us for us to experience that love He has poured on us. Kaya kahit nasaktan ka ng mga tao, sinabihan ka ng hindi maganda, pinaratangan ka ng hindi tama, o nakasakit sa'yo dahil sa hindi man intensyon o intensyon mang ginawa ng mga taong minamahal mo. Ang titingnan natin yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. The Lord is not slack, as some may count slackness. Hindi siya nagpapatumpik-tumpik. Pero ang puso niya, bigyan ang bawat isa ng pagkakataon pa para dumating sa punto na tatalikuran nila ang kanilang mga pagkakasala at maalis sila sa kaparusahan ng kamatayan.
Pag-pray ho natin, no? For a change, no? Pikit tayo. Remember those people who has hurt us. Remember those people na parang yung puso natin, gusto natin, Lord, no? Nadihado ako, iganti mo naman ako. Yes, the Lord will protect you. The Lord will ipaghiganti ka ng Panginoon. Pero right now, the Lord wants you to share the heart of Jesus as He was hanging on the cross. May taong nakasakit sa'yo, pag-pray mo siya ngayon so that he will come into repentance. So that he or she will be able to know yung life mula sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pag-ibig na inilaan niya sa'yo ay ilalaan din niya sa mga taong ito. And now, as we come into the commemoration, ganito po ang sabi ng Biblia. Sapagkat tinanggap ko, ay binibigay ko naman sa inyo. Nang gabing ang Panginoong Jesucristo ay pagkanalulo, ay dumampot ng tinapay. At kanyang pinagputol-putol at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin ninyo, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin nyo ito sa pag-alaala sa akin. Kunin po natin ang tinapay. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, thank you for your great love for us, Father. This bread, which symbolizes your body, which is broken for us, Father. Yung katawan nyo na binugbog, yung katawan nyo, Panginoon, na nakaramdam ng lahat ng uri, ng kirot at ng sakit, Father. Dahil po sa laki ng pag-ibig nyo po sa amin. Lord, as we received, or nung tinanggap po namin, Panginoon, kayo bilang Panginoon tagapagligtas ng aming buhay, Father. Lord, sinuko namin ang buhay namin sa inyo. Pero may mga araw, Panginoon, na nakakalimutan namin at minsan nalilibang kami sa mga bagay, Panginoon, na kinalilibangan ng mundo. Father, as we commemorate your sacrifice for us, Father, help us to be reminded daily of how big your sacrifice is for us. Yung pagmamahal nyo at yung magandang plano nyo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa katawan nyo na inyong ipinagkaloob, pinarusahan na dapat yung parusa na yun ay sa amin. At Lord, salamat dahil, Panginoon, as we partake of your body, we are also reminded na hindi lang kayo namatay para sa amin, Panginoon, kundi sa lahat ng mga tao. At ang kalooban nyo, sila din ay dumating sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagkakilala sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, salamat. At ngayon, Panginoon, tinatanggap namin muli, Lord, yung mga simbolo na ito bilang pagkilala sa ginawa nyo para sa amin. Kainin po natin ang tinapay. At matapos makahapon, kinuha niya ang saro at binigay sa kanyang alagad at kanyang sinabi, ito ang aking dugo na nabuhos para sa inyo. Ito ang aking bagong tipan. No, sabi ho ng Bible, this is now the new covenant. Kung dati, yung covenant natin ho is based on fear. Bakit based on fear? Ano ho? Kasi natatakot tayo noon. Lord, sa aking pagkakasala may nagaantay na kaparusahan. Pero dahil ho sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang naghihintay sa atin, magandang bukas. Buhay na walang hanggan. Sabi po ng Biblia, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Maliban sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Anong ginawa ho ng Panginoong Jesucristo? He let His blood, yung mabuhos para sa ating mga kasalanan. Yung dugo niya, yun yung dugo ng kordero. Sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Masdan ninyo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung element po na to reminds us of the blood of Jesus which was shed for us.
nabuhos po ito sa pagpapatawad ng mga kasalanan. When the Lord Jesus was hanging on the cross, ito po yung last statement niya. No? Isa sa mga last statements niya. Ano sabi niya? No? Tetelestai. Consumatum est. Yan po yung mga original languages. Anong ibig sabihin nun? It is finished. Tinapos ko na. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, binayaran ko na yung kasalanan mo. Ako na yung nagbayad na dapat ikaw yung nagbabayad. Anong sinasabi nito sa inyo? When we come to know the Lord Jesus, sabi ng Biblia, you are no longer your old person. No? Sabi sa Corinto 5:17, the old was gone and the new has come. Yung dating marumi, yung dating makasalanan, dahil sa pagbuhos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, nilinis niya na po tayo. And this is to remind us, you have a fresh start. Sariwa na. Hindi na yung madumi. Hindi na yung hindi makaalis sa kinasadlakan dahil hindi mailigtas ang sarili. Totoo naman, hindi natin maililigtas ang sarili natin. Pero the Lord saved us. The Lord has forgiven us and the Lord is giving us yung bagong simula. Huwag nating sayangin. No? You are forgiven. You should no longer live in sin kasi pinatawad ka na at binigyan ka na ng panibagong simula ng ating Panginoong Jesucristo. Lord Heavenly Father, we thank you, Father, for the forgiveness of sin dahil sa pagkabuhos ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, ang dalas-dalas, Panginoon, kahit alam na namin na pinatawad kami, parang naka-imprison pa rin kami sa aming nakaraan. Lord, help us to realize, Father, that our past doesn't define us, Father. Pero ang nagdi-define sa amin, yung buhay na ipinagkaloob nyo sa amin at yung buhay na nag-iintay pa sa amin, buhay na ganap, buhay na kasiyasiya. And Lord, we claim your promises and your declaration in our lives, Father, na may maganda kaming kinabukasan dahil kayo ang kasakasama namin. Lord, we thank you for the blood of Jesus and we give you back all praises, glory, and honor, and we offer you our lives in Jesus' mighty name. Amen. We can now take yung juice po. Muli, wag nating sayangin yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sapagkat yung buhay na ipinagkaloob sa atin ay sobrang halaga. Hindi ka lang nilikha ng Panginoon, you are also brought. Binili ka. You are also bought by the blood of the Lamb, by the blood of our King, the Lord and Savior Jesus Christ. To God be all the glory. Amen. Yan. Pwede po ba isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon na buhay? Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan. So again, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, no? Sa mga kasama po natin dito sa church, and of course, dun sa mga kasama po natin online, isang mapagpalang umaga po. And of course, we welcome everyone po na, again, first time natin nakasama this Sunday. We are truly joyful, no? Na parati, kapag nakakita po tayo ng bagong mukha, it is a blessing, it's an encouragement to each and every one of us, Kaya minsan pa po, palakpakan natin ng Diyos dahil may mga kasama tayong bago. We have someone na muli nakasama natin. So praise God sa kanila pong mga buhay. Nawa ay talagang maranasan po natin ang pag-ibig at kabutihan ng Panginoon sa buong maghapong ito. So, kahapon po, kami ay nagkaroon ng general cleaning. Kaya, again, I praise the Lord para po sa buhay ng ating mga kabataan, and especially yung mga leaders natin na talaga pong consistently coming here kahit po sa panahon ng mga paglilinis, ay talagang nagpapagamit po sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong mga buhay. Salamat po sa patuloy na pagsiserve natin sa Panginoon. And I'll just gonna give couple of updates, So, if you will be able to notice, mga kapatid, medyo lumuwag. Yung mga camera natin napunta sa magkabilang gilid kasi meron po tayong bagong camera dyan sa gitna. Kaya medyo naging,
No? Medyo lumuwag yung ating space. And also, we have 2 new ACs sa taas. Kung mapapansin nyo, kaya mga kapatid, palakpakan natin ng Diyos. It is because of your generosity. Of course, sa kabutihan po ng Panginoon sa inyong mga buhay, talagang pinadadaloy niya po sa kanyang iglesia. Kaya, you can now bring your family here. No? Pwede na po natin gamitin yung itaas. Pwede na po natin yung paupuan. No? Sa inyo pong mga kamag-anak, sa inyo pong mga kaibigan. Right now, meron po 2 dyan. Soon, we will be adding 2 more. Kaya mas lalamig po dyan sa itaas. Again, napakabuti po ng Panginoon kasi inihahanda niya yung iglesia niya. Para po magsama-sama tayo ng ating mga kaibigan, ng ating lalo tigit yung ating mga kapamilya na sama-samang sasamba at magpupuri sa Panginoon. Amen? And later on, mga kapatid, meron pong gawain yung mga kabataan, yung SKKB. So we are expecting around 200 young people coming all over the cities of Bulacan. They're gonna have a fellowship this afternoon. Mag-start po yan ng 1 p.m. So yung mga kabataan po dito sa ating church, we are inviting you na mag-join doon sa gawain po mamayang hapon. Okay? So, yun lamang po yung aking mga maiiksing announcement. Last week, mga kapatid, we ended our series about Romans chapter 12, verses 1 and 2, and we focus on worship. Tama? Yung tunay na pagsamba. And I hope, and talagang na-capture po natin, yung mensahe na ating pong dinalakay sa lumipas na I think 2 to 3 months, wherein we really deep dive doon sa ano ba talaga yung tunay na pagsamba sa harap ng ating Panginoon. Amen? Natutunan natin that it is about offering ourselves, offering our lives, living our lives for God. It is the true type of worship. Worship is a lifestyle. Sabi doon, worship is a culture. Yung buhay po talaga natin. Yung po yung tunay na handog na pagsamba natin sa Panginoon. Natatandaan po ba natin? And last week talagang it was a different ano ba masasabi natin? Bagong format somehow, nung na-experience po natin na Sunday worship celebration, last week. Nakita niyo po, lahat nung naging, lahat po kami na preachers, we were able to stand up at i-summarize yung ating pong naging topic about worship last week. And it is really a powerful worship celebration. And this morning, mga kapatid, I will be kicking off doon po sa ating bagong series. At ngayon po, we will be talking about sa palagay po namin, namin meaning yung ating pong mga kasama sa eldership, isa sa pinaka-importante na topic na dapat po na matutunan natin bilang isang mga tunay na mananampalataya ng Diyos. That is why sabi nga namin when we are having the meeting last Tuesday o Wednesday night, sabi natin baka itong topic na to hanggang sa dulo na ng taong ito. Na-curious po ba kayo kung ano yun? And I'm talking about the Holy Spirit. Sabihin mo mga kapatid, Holy Spirit. So, I will be kicking off that series today, and we will be discussing everything about the Holy Spirit. Excited po ba kayo? Naku, parang hindi. Napakahalaga po na matutunan natin. Ano ba talaga ang Holy Spirit? Sino ba talaga ang Holy Spirit? Naging tanong po ba yan sa buhay nyo? O ngayon ba'y tanong pa din yan sa buhay po natin? Maaaring, actually, napakadami pong katanungan patungkol dyan. Kasi kung minsan po, sometimes when we think, kayo po, tanungin ko kayo, when we say about the Holy Spirit, what comes to your mind? Yung unang papasok sa isip nyo, ano po? Ang dami. Dami nagsasuggest, Ayun, third person, ano pa? Ang dami talaga. Diba? Walang pumapasok. Siguro meron. I do believe may mga pumapasok sa isip nyo, when we talk about the Holy Spirit. Ano ba siya sa buhay mo? Ano ba yung pagkakilala mo sa Kanya? And most often than not, kung minsan, yung pinaka-common na nadidinig natin, minsan pagka worship celebrate, o Sunday worship, or may gawain, pagpasok mo sa pinto, Brad,
Alam mo ba, nung pagpasok ko sa church, ramdam na ramdam ko yung presensya ng banal na Espiritu. No? I do really feel the Holy Spirit. No? Minsan gano'n, ano? May gano'n ba experience na may nagsabi sa inyo ng gano'n, ano? Nararamdaman ko yung presensya ng Panginoon. And I'm not saying that is wrong, mga kapatid. But what I'm trying to say, mga kapatid, the Holy Spirit is not just a feeling. Nakuha po natin? No? Yung banal na Espiritu po, hindi lang po siya yung nararamdaman mo. No? And later on, I will share something. That's why sabi ko nga mga kapatid, we will deep dive. No? Studying about the Holy Spirit. No? He's not just a feeling. The Holy Spirit is not just a force. Na kapag ka ang gandang-ganda nung awitin, bigla mo na lang mararamdaman. It's not just like that, mga kapatid. And I wanted every one of us to be excited na matutunan po natin. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang Holy Spirit sa buhay natin? Amen? Excited na po ba kayo ngayon? Ayun. Amen. Praise God. No, sabi ko nga po, ano, sa pag-aaral po natin na ito ay we will not. Sabi ko nga, baka abutin na ng katapusan ng taon na ito eh. Hindi po natin to hahadaliin. No? Lahat po ng katanungan na meron tayo about the Holy Spirit, we will go through them one by one. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nga absent. No? Huwag ka nga absent. Kailangan every Sunday nandito ka kasi we will zero in talaga. Hindi po natin ito mamadaliin. Isa-isa tatalakayin natin yung mga katanungan na maaaring meron tayo about the Holy Spirit. Okay ba yun, mga kapatid? Ha? Yan, wala. Wala ang ating mic. So, low. Yan, nabalik na ulit. Sabi ko nga po, maaaring kayo ay may mga katanungan. Maaari naman, may mga nag-share sa inyo, may mga nagtatanong sa inyo. No? Kadalasan, ano ba yung mga katanungan when it comes to the Holy Spirit? No, minsan tinatanong natin, sino nga ba siya? Naging tanong po ba sa inyo yun? Sino ba talaga yung Holy Spirit? Ano ba talaga yung Holy Spirit? No? Do I need the Holy Spirit? Tanong ba sa atin yun? No, aminin po natin, hindi na sabihin, I'm not saying aminin nyo ngayon, but if that is a question na tumatakbo sa isip nyo, aminin po natin sa sarili natin. Ano? Kasi ito po yung makakatulong para talaga maunawaan natin. No? Sa pag-aaral natin, maunawaan natin, maging bukas yung ating puso at mga isipan sa pagtanggap ng katotohanan according to the Word of God. No? According to the Word of God. Ano? Do we need the Holy Spirit sa ating mga buhay? Ano? How can I receive the Holy Spirit? Ano, tanong po ba yan sa inyo? Paano ba natin matatanggap? Paano ba natin marireceive ang Holy Spirit? No? What does the Holy Spirit can do to my life? Sa pangkatanungan yan, mga kapatid. Tama ba? What is the role? What is the function of the Holy Spirit sa ating mga buhay? Especially doon po sa mga tunay na mananampalataya. Doon po sa mga tunay na tumanggap sa ating Panginoon. No? Ano pa yung mga possible questions? Ano? Kung sinasabi natin na tayo, let's say, you truly believe na tinanggap na natin yung banal na Espiritu. Meron ka ng banal na Espiritu sa inyong buhay. Naging tanong ba sa atin na ang banal na Espiritu ay umaalis pa sa iyong buhay? Meron po ba nagtanong nun sa buhay mo? Naitanong ba yun sa buhay? Naging katanungan ba yun sa ating mga buhay? No? Yung bang parang pag nagsinungaling ka, naku, wala na yung Holy Spirit sa buhay. Nagkasala ako, nagkamali ako, nagsinungaling ako. No? Pero you know that you receive the Holy Spirit in your life. No? But the question is, umaalis ba siya ulit? Pag sa mga pagkakataong tayo nagkakasala, nagkakamali. Question po ba yan? No? What is the difference between indwelling versus in feeling of the Holy Spirit? Ang dami ng mga tanong, mga kapatid, ano? So, we will study each one of these questions one by one. No? Kaya I really wanted you to be encouraged, to be excited. Talagang wag po kayong absent kasi napakaganda po ng ating pag-aaralan sa mga darating na linggo. No? What is the difference between the gift and the fruits of the Holy Spirit? No? There is a difference between the gift, no? Yung regalo, at yung bunga
ng banal na Espiritu, quick na kwento lang po, nung kagabi nagpe-pray kami mag-asawa bago matulog. So yung aming asawa, sabi ko, pag-pray mo ako kasi ako yung magpipreach eh. So pag-pray niya ako. Eh, nag-pray siya, na-mention niya, gift of the Holy Spirit yung na-mention niya. Pero ang sinasabi niya, fruit of the Spirit. So somehow, kinore ko siya while praying. Nagkatawanan na lang po kami. No? But because there is really a difference between the gift, no, and the fruits of the Spirit. No? Meron pang manifestation ng Holy Spirit. Ano yung mga bagay na ito? No? Kapag ba hindi nakikita sa iyo yung gift of the Holy Spirit, ibig sabihin wala sa iyo yung Holy Spirit. That is also a question. No? Kung hindi ka ba nakakapag-speak in tongue, kung hindi ka ba nakakapag-prophesy, ibig sabihin ba wala sa iyo yung banal na Espiritu? That is another topic. Mga kapatid, that is another question. No? Kaya ba ang tanong doon are we required to possess the gift of the Holy Spirit? No? Mapag-aaralan po natin yan as we continue with this series. Ngayon po, I'm just giving you an introduction doon sa magiging series po natin sa mga susunod na linggo. No? When can I say that I possess the fruit of the Holy Spirit? No? Kasi ano po ba yung fruits of the Holy Spirit? Madami po yan, di ba? Siyam po yung minention sa Galatians. No? Masasabi mo lang ba na meron kang fruit of the Holy Spirit kung lahat ng yon meron ka? Paano kung isa lang? No? Pwede bang isa lang? Pwede bang dalawa lang? No? So are you getting where we're gonna be going, mga kapatid, sa mga susunod na linggo? No, yung magiging journey natin, you know, as we study the Scripture, as we study the Holy Spirit. Okay po ba, mga kapatid? Are we excited? Amen? Hallelujah? So, before po ako mag-continue, let us all again pray. Lord God, our Father in heaven, sa umaga pong ito, patuloy po namin kinikilala ang kadakilaan ng inyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. O Lord, we welcome you in this place. We continually acknowledge the power of your Holy Spirit sa kalagitnaan po ng aming gawain, Panginoon. And I humbly surrender sa kapangyarihan po at sa leading ng inyong banal na Espiritu sa umagang ito, na kahit anong pong mga paghahanda ang aking ginawa, let your Holy Spirit control me and speak through me, Father God, this morning. At tanging banal na salita mo lamang ang mahayag sa umagang ito. So iyo po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. No? Nang dami ko na po ng example na katanungan. And probably the list will continue. No? Kayo po, baka may mga hindi ako na-mention and it is already running in your mind. Sabihin niyo po sa cell group leader niyo. And cell group leaders, iparating niyo po sa mga elders. We will put that in our list of questions na kailangan naming aralin. You know? Para po maibahagi natin, masagot natin according doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano? But this morning, mga kapatid, magiging maigsi lamang po yung ating topic kasi again, as I've mentioned, talaga pong hihimay-himayin natin ang bawat katanungan na ito. Iisa-isahin po natin siya Sunday after Sunday. Kaya sa umagang ito, we will focus doon sa katanungan na ano nga ba o sino nga ba ang banal na Espiritu? No? So, tingnan po natin muna kung kailan unang nabanggit sa Bible ang Holy Spirit. Palagay nyo. May idea po kayo? No? Siyempre, nabanggit siya sa unang-unang book ng Bible. Ano pong book? Ano po? Hindi kayo sigurado? Revelation. Tama ba? No? Of course, Genesis. At hindi lang sa kalagitnaan, kundi sa una or sa ikalawang verse ng Genesis chapter 1. No, tingnan po natin. Ano ang sabi sa Genesis chapter 1, verses 1 to 2. No? Sabi diyan, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sabi po sa verse 2, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep,
and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. No? So nakita po natin, mga kapatid, sabi sa verse 2, and the Spirit of God was hovering over the face of the water. No? Sabi po sa verse 26, Genesis chapter 1, then God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. Anong sabi po dyan? Let us make man in our image. Bro, hindi ba lumalabas yung ating slide? Wala, no? Kasi may highlight po tayo dyan, ano? You see the word us. Di ba sabi, let us. No? Let us. Sabi dyan, let us. So when you think about the word let us, ibig sabihin si God, during the creation, meron siyang kausap. Meron siyang kasama. Ano? And tayo po dito sa Church of Christ, the Discipler, no, we believe on the Triune God. No? We believe on the Holy Trinity. Makikita po nyo yan sa ating statement of faith if you access our Facebook page. You know? If you go doon sa About, you'll be able to see our statements of faith. No, ano ba yung pinapaniwalaan natin? As being part or as being a member of this church, no? Church of Christ the Discipler, ano ba yung ating mga pinaniniwalaan? Dapat po familiar tayo dyan. Dapat po alam natin yan. No? So when you go doon sa ating Facebook page, makikita nyo yan. Pag nagpunta po kayo sa About section, nandoon yung ating statement of faith. Nandoon yung ating core values. Nandoon yung ating mission and vision. No? Dapat po malinaw sa atin yan. Kasi may mga sinasabi na mananampalataya pero they don't believe on the Holy Trinity. But tayo po, dito sa Church of Christ the Discipler, we do believe doon sa Holy Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? No? I will not focus on that this morning po, mga kapatid. But yun po yung makikita natin dyan, yung let us. No? So we believe na yung kasama ni God during that time, it is God the Son and God the Holy Spirit when He was creating yung creation. So again, tingnan po niya yan, sa atin yan. Number 2 yan, sa ating statement of faith. Ang sabi doon, we believe in the Holy Trinity. No? Kaya po sa panimula pa lamang ng creation, talagang pinapaniwalaan natin na yung banal na Espiritu ay nandyan na. Amen? He already exists. When we say that we believe in the Holy Trinity, meaning kinikilala po natin na si God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, they are all one God. No? Pero, although God the Son, God the Holy Spirit, and God the Father refers to God, naniniwala po tayo that they are all distinct or unique to one another. So, sa next slide nga, kapatid. So, if you're gonna be putting it into illustration, parang ganito siya. No? Nakita niyo yung word na God. Siya si God sa gitna. No? Son is God. No? Father is God. Spirit is God. Pero yung Son, hindi siya yung Father. No? Hindi siya yung Spirit. Yung Spirit, hindi siya yung Son. So I hope this is clear. I think, baka familiar din po kayo sa picture na to. But they all refer to God. Amen? No? So probably po madadaanan pa natin ito into details sa mga susunod na linggo. But this is what we believe. We believe in the Holy Trinity and we believe na ito pong tatlong ito, they are unique from one another. But they are all God. Nalilito na po ba kayo? No, I hope ay hindi pa. No? Being that said, mga kapatid, sino nga ba o ano nga ba ang Holy Spirit? Sabi po sa John chapter 14 verse 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Sa next slide, kapatid, nandiyan ba? Ayaw. No?
if we will focus doon sa John chapter 14, verse 26, sabi doon, but the helper. No? Sabi dyan, the helper. No? So the helper refers to the Holy Spirit. Sabi dyan, the helper, the Holy Spirit. No? Whom the Father will send in my name. Tapos yung word na He. No? Sabi dyan, He will teach you all things and bring you to your remembrance all the things that I have said to you. No? Tandaan niyo po yung word na the helper and the word na He. No? And then, as you look into John chapter 15 verse 26, sabi diyan again, but when the helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will bear witness about me. No? Sabi diyan, yung word na the helper and the word na the He, no? It refers to someone. Tama? No? It referring to the Holy Spirit. Yung word po na He, no? Sa English vocabulary, it refers to what? No? To a person. Tama? No, huwag po kayong mayang matakot. Walang maling sagot. No? Para naman na alam kong gising pa kayo, baka natutulog na kayo eh. No? So in the word He, it refers to a person. No? Kaya po sabi ko kanina, ang Holy Spirit, hindi lamang siya feeling. Nakuha po natin, hindi lamang siya yung pag wala ka doon sa church, wala na yung para mapagpasok mo doon sa church, doon mo lang mararamdaman yung presensya niya. Hindi po. No? Because the Holy Spirit is a person. Tama ba? According dyan po sa dalawang verses na binasa natin, at marami pa pong magpapatotoo niyan, that He is a person. No? The Holy Spirit is a person. No? Pag po sinabi nating person, mamaya makikita natin, ano ba ibig sabihin pag sinabi nating person? Kasi mahalaga po maunawaan natin eh. Bakit ba sinasabi ni Brother Joel that the Holy Spirit is a person? No? Kasi mamaya makikita natin kung bakit. But please do not be confused mga kapatid. Kasi pag sinabi nating person, isipin natin, it refers to a he, to a man, to a human being, basically. But the Holy Spirit nga eh. So He is a spirit, but He is a person. No? Ang daming nakakalito. Pero I hope ang Holy Spirit ang patuloy na mag-guide at magpaliwanag sa atin, mga kapatid. He is a person, but He is not a human being. I hope malinaw po yun. He is a person. Why we are saying He is a person, mamaya makikita po natin. So I hope nagiging malinaw po ito sa atin, mga kapatid. We are referring to Him as a person, but He is not a human being. No? So when we say that the Holy Spirit is a person, it only means that He is personal. No? One thing, is that the Holy Spirit is personal. Personal. So, He's personal to you. He's personal to us, mga kapatid. No? What do I mean by that? When we say that the Holy Spirit is a person, it means that the Holy Spirit has a feelings. Naniwala po kayo doon? No? That the Holy Spirit has a feelings. May nararamdaman. Kaya natin siya, we are referring to Him as a person. There's probably a lot more explanation about that. Pero doon sa simple sense, pag sinabi mong person, ang person may pakiramdam, may nararamdaman. Tama ba? And that is why when we say that the Holy Spirit is a person, we believe that the Holy Spirit, meron po siyang nararamdaman. Meron siyang feelings. Sabi mo nga, feelings. Hindi po feeling, feelings. Sabihin mo nga yung feelings with feelings. No? May feelings ang Holy Spirit. He can become sad. No? Manalulungkot. Ang banal na Espiritu. Probably kung minsan nagagalit. No? When we insult the Holy Spirit, when we blaspheme against Him, nararamdaman niya yun. No? Sabi ko lang ba yun? No? Tayo po yung nagkakasala, no? Palagay nyo ba nagre-rejoice ang banal na Espiritu? Of course, nalulungkot yan. So nararamdaman niya yung kalungkutan. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? No? Tingnan po natin sa Isaiah chapter 63 verse 10. No?
But they rebelled and grieved His Holy Spirit. No, sabi diyan, therefore, He turned to be their enemy and Himself fought against them. You see, no? Nung nag-grieve nila, nung nag-rebel sila sa Holy Spirit, ano nangyari? No, therefore, He turned to be their enemy. Nagalit. No? He Himself fought against them. So we can say that the Holy Spirit has a feeling. No? Matthew chapter 12, verse 31. Therefore, I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven. Will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Dinadaanan ko lamang po ito, and probably sa mga susunod na linggo, mababalikan ulit natin yung mga verses na ito as we go deeper dun sa pag-aaral po natin. Ano? Pero nakikita natin dyan, mga kapatid, when people blaspheme against the Holy Spirit, no? Di daw yun walang kapatawaran. No? Yung ating pong pagsalangsang, sa Tagalog ba pagsalangsang ba? Tama ba? No? Sabi diyan, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. So isang katanungan yan. No? Paano ba natin nabablaspheme ang Holy Spirit? So pag-aaralan po natin yan, mga kapatid, pero hindi ngayon. Kasi abutin tayo ng maghapon. No? So I'm just showing, mga kapatid, that the Holy Spirit, meron siyang feelings. No? May nararamdaman niya. Nararamdaman po niya yung resulta ng ating mga ginagawa. No? Acts chapter 7, verse 51, sabi diyan, you stiff-necked people, stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. No? Resisting the Holy Spirit. Paano ba natin malalaman na we are resisting the Holy Spirit? Ephesians chapter 4, verse 30. Sabi diyan, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. No? Paano ba natin nag-grieve ang Holy Spirit? Mga kapatid. No? But when we grieve the Holy Spirit, nararamdaman po niya yan. Nalalaman po niya yan. Kaya mahalaga na napag-aaralan po natin ito at natututunan natin yung mga matututunan natin this coming Sundays. Sapagkat may pakiramdam po, nararamdaman ng banal na Espiritu yung ating mga ginagawa. No? Hebrews chapter 10, verse 29. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sacrificed them, and who has insulted the Spirit of grace? No? No? So the Bible tells us talaga, no, there are instances na baka nabablaspheme natin ng banal na Espiritu, nagigrieve natin ng banal na Espiritu. No? At nakakatakot po kasi sabi ng salita ng Diyos, ito yung mga kasalanan na walang kapatawaran. Kaya maganda po na matutunan natin kailan ba nagaganap to sa buhay natin, and I hope na talagang hindi ito nangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid. No? So nakikita natin, no, the Holy Spirit, no, nakikita niya, nararamdaman niya. He has a feeling. That is why we're telling that the Holy Spirit is a person. And I praise the Lord kasi talaga pong sa mga darating na linggo, as we speak about the Holy Spirit, no, matuwa po kayo sapagkat ito po pinag-aaralan natin. Alam niyo po, nung ako po nung kami po ay nasa ibang bansa, no, we tried multiple churches. Yung mga churches po na ito, they are big churches. No? Pag pumasok ka sa church nila, parang ayaw mo na lumabas. No? Dahil sa ganda, dahil sa sarap doon sa loob ng kanilang church, ano? But when you hear the preaching, no, ilang beses kami nagpunta doon sa church, ilang beses kaming nag-try ng iba't ibang church, ano? Hindi ko nadinig or hindi namin nadinig ang salitang Holy Spirit.
Pero sa panahon po natin, mga kapatid, it is very important for us that we know who the Holy Spirit is. And that we know how to recognize the Holy Spirit. No? And that if we are saying that we are a true disciple of Christ, no, na tunay po tayong mananampalataya ni Kristo, no, dapat convinced tayo na tunay po ang banal na Espiritu. No? No, alam niyo, ilang churches yun? Malalaking churches. Whenever they preach, nadidinig namin yung mga kwento ng kanilang buhay. Kung ano yung kanilang ginawa. No? But rarely, ito po sa abroad, no? sa US. No? US na ito. And there are a lot of big churches, they call it celebrity pastors, mga sikat na pastor, but rarely you're gonna hear they are preaching about the Holy Spirit. At ito po yung kailangan natin ngayon. No? Kasi we are living doon sa panahon na ang kasama at iniwan sa atin ay ang banal na Espiritu. Kaya kung hindi po natin siya tanggap, kung hindi po natin siya kilala, malaki po ang nawawala sa ating mga buhay, mga kapatid. No? Kaya po, I pray and I hope na talagang wag po kayong absent sa mga susunod na linggo as we continue to learn and study, about the Holy Spirit. No? Number 1, we know that the Holy Spirit has a feeling. Number 2, no? 2 punto lamang po yung gusto kong i-share sa inyo. Malapit na tayong matapos. No? Because again, this is just an introduction of our journey sa mga susunod na linggo. Studying about the Holy Spirit. Number 2, ano po? No? He has a feeling. Ano yung pangalawa? He has intentions. Meron po siyang gustong gawin sa ating mga buhay. Meron po siyang plano sa kanyang mga tunay na kumikilala sa Kanya. He has intentions, mga kapatid. No? Meron siyang direction sa ating mga buhay. No? Meron siyang pag-ibig. And because He is a person, ano bang ginagawa ng person? Ano po yan? He speaks. He communicates. Amen? Kaya matututunan natin, paano ba natin malalaman na ang Holy Spirit ay nangungusap sa inyo o sa atin? Paano natin marirecognize yung voice ng Holy Spirit? No? Excited na ba kayo? No? Gusto nyo bang matutunan kung paano nyo malalaman na ang banal na Espiritu ang nangungusap sa inyo sa panahon na to? No? When you are praying, is it the Holy Spirit talking to you right now? Is it the Holy Spirit instructing you right now? It is the Holy Spirit confirming, no, kung ano yung desisyon na gagawin mo diyan sa pinapanalangin mo ngayon. Sasagutin ko na ba siya? May ganun ba kayong pinagpe-pray ngayon? Paolo, ikaw ba ganun? May pinagpe-pray? No? Yung mga kabataan, no? Dapat we recognize kasi the Holy Spirit is a person. No, He's like a friend. No? Na pwede mong tanungin, pwede mong kausapin at sumasagot po siya. Kaya pwede niya tayong tulungan sa lahat ng ating mga katanungan because He communicates. Yan po ang napakahalaga that we know. He communicates at kagaya po ng mga binasa natin kanina, He testifies. No? Nagpapatotoo siya sa ating mga buhay. He reveals. No? Yung mga bagay po. When you read the Bible, no? Sino po dito nagbabasa ng Bible? Ayan, may 2, may 3. No? Very good. No? No? When you read the Bible, ang banal na Espiritu po ang magre-reveal niyan sa inyo. Ang banal na Espiritu ang magpapaliwanag po niyan sa inyo, sa atin. Mga kapatid, kung meron tayong hindi maunawaan, siya po ang magpapakita niyan sa atin. He will testify about that. He will reveal those to us. The mystery, of the Bible, yung mga bagay na nakasulat dyan, siya po ang magpagtuturo sa atin. He teaches, no? Ano pa? And He prays for us. No? No, kaya yung pananalangin walang maling pananalangin
mali yung sinabi ko, ano? Siguro may maling pananalangin kung mali yung pinapananalanginan mo. Di ba? At mali talaga yung paraan ng ating pananalangin, ano? But what I'm saying is tayo po, ano, if we are a truly living, no, as a true believer of Christ, and yung buhay natin ay tayo nananalangin, no? The Holy Spirit is one with us praying. No? Interceding for us, sabi ng salita ng Diyos. Ano? So He teaches us, He testifies to us, He communicates to us. No? Kaya sabi ko, hindi lang siya yung feeling. Hindi lang siya isang powerful force. Uy, naramdaman ko, kinilabutan ako, Holy Spirit na yata to. Kinilabutan. Yung pala, kailangan lang mag-CR. No? So you really have to be able to know how to distinguish na ito talaga yung Holy Spirit talking to you right now. No? Nangungusap sa atin right now. No? So I hope na nakikita po natin, ano, na i-excite talaga tayo. Yung mga bagay po na ito, yung mga qualities na na-mention ko, no, this distinguish Him as a person. Amen. No? Kasi ikaw yung asawa mo, you communicate with your wife. Tama ba? No? So ganun yung relationship that we need to build with the Holy Spirit. Because we believe that He communicates. So kailangan kinakausap mo siya. Hindi lamang dinadamdam or niraramdaman. No? You communicate to the Holy Spirit kasi nga we know that He is a person. He communicates back. No? Malinaw mga kapatid. No? Sabi po sa Nehemiah chapter 9 verse 20, you give your good spirit to instruct them. O, di ba? No? Sabi ni Nehemiah, you give your good spirit to instruct them. So the Holy Spirit instruct. He teaches us. You did not withhold your manna for their mouths and you give them water for their thirst. No? But the highlight in that verse is that your good spirit instructs them. No? Tinuturuan po tayo ng banal na Espiritu. John chapter 15 verse 26, gaya nga po nung sinabi natin kanina, when the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, He will testify about me. No? Kaya po tayo nagkakaroon ng revelation, kaya po natin naiintindihan yung katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo is because the Holy Spirit is testifying sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya kanina pa ulit-ulit nadidinig natin, it is not because of our strength, it is not because of our wisdom and understanding, it is all because of the power of the Holy Spirit. Amen? He's the one revealing the truth of God's Word sa ating mga buhay. No? Acts chapter 13 verse 2, sabi diyan, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So what this verse tells us is that the Holy Spirit instructs. No? Talagang ini-establish lang po natin that when we say that the Holy Spirit communicates, when the Holy Spirit instructs, talagang nag-instruct siya. Talaga pong nagbibigay siya ng mga commands. Talaga pong nagbibigay siya ng mga sagot sa ating mga panalangin. No? Nagbibigay po siya ng kung ano yung mga dapat natin gawin. No? Romans chapter 8, verse 26 to 27. In the same way, the Spirit help us in our weakness. Tayo po tinutulungan din ng banal na Espiritu sa ating mga kahinaan. We do not know what we ought to pray, but for the Spirit Himself intercedes for us through wordless groan. And He who searches our heart knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. No? Romans 8:26 to 27. And again, probably isa po to sa isa pang magandang topic na talagang we will deep dive, no, sa mga susunod na linggo. The Holy Spirit intercedes on our behalf. He prays on our behalf, mga kapatid. Kaya sabi diyan, ano, He help us on our weakness. We do not know what we ought to pray. No? Kung minsan hindi natin alam kung ano yung ating pananalangin. Hindi natin alam paano tayo mananalangin. But the Spirit Himself
intercedes for us through wordless groans. No? Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? No? Yung hindi mo na alam, ginawan pa niya ng paraan. Yung mga bagay na nahihirapan tayo, binigyan pa niya ng solusyon. Ano? And it is through the power of the Holy Spirit over our lives. No? So I hope ngayong umagang ito, mga kapatid, nakita natin yan. Romans chapter 15 verse 30, I urge you, brothers and sisters, by the Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. No? In accordance with the will of, sabi diyan, no, because the Spirit intercedes. No? So another verse that shows us that the Spirit or the Holy Spirit intercedes for us. No? That's why when we pray, nire-recognize talaga natin. No? God the Son, in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 12, verse 11, no? All these are the work of the one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. So this is about the gift of the Holy Spirit, mga kapatid. If you're gonna be reading this chapter sa 1 Corinthians. Ang lahat daw po ng bagay na ito ay gawa ng banal na Espiritu. No? At pinagkakaloob niya according sa kung ano yung gusto niyang ihandog sa mananampalataya niya. And again, we will go in details about the gift of the Holy Spirit, about the fruit of the Holy Spirit. But this morning, I hope, mga kapatid, nakita natin, no? That the Holy Spirit, being a person, no, meron po siyang feelings, and the Holy Spirit wanted to communicate with us. No? Nangungusap po sa atin ng banal na Espiritu, kaya maganda na matutunan natin how to listen to the Holy Spirit. Marami po tayong matututunan, mga kapatid, as we continue studying the Holy Spirit. No? Sabi ko nga po, huwag kayong absent. And sabi ko nga, if you have more questions, let your cell leaders know para po ito ay may parating sa amin as we study, yung mga preachers, yung elders, as we look doon sa mga questions, as we study them, as we prepare for our preachings, talagang makasama po itong mga bagay na ito. And again, mga kapatid, as I shared to you this morning about Holy Spirit being a person, maaaring yung susunod po sa akin next week can add more about this topic. No? And that can happen. Kaya po, sabi ko nga, we will take this slowly but surely. Uunti-untiin po natin. Hihimayin po natin isa-isa as we continue to study and learn about more of the Holy Spirit. So I invite everyone to stand up. At ngayon pong umagang ito, as we close this in prayer, let us continue to open our mind, our hearts to the Holy Spirit. No? Na talagang yung mga bagay po na narinig natin ngayong umagang ito, ipakita niya, ipaliwanag niya, at patuloy niya tayong ihanda, no? Doon sa mga bagay pa na gusto niyang ipakita at ipaunawa sa atin sa mga susunod na linggo. No? Sapagkat tanging ang banal na Espiritu lamang po, sabi nga doon, He testifies. No? Siya lamang po ang makapaghahanda sa atin para talagang maunawaan natin kung sino siya talaga. Kahit po sino pa yung tumayo sa harapan, kahit gaano pa kahanda yung tumayo sa harapan, kahit gaano pa kalinaw ang pagpipresenta ng mensahe ng Diyos sa harapan, if the Holy Spirit will not open yung ating pong mga kaisipan, yung ating mga buhay, to completely understand kung ano yung tinuturo niya sa atin, no? Hindi po natin ito maunawaan. Kaya po as I close in prayer, talagang hilingin natin sa Panginoon, no? Kung kayo po yung tao na talagang you really wanted to know Him more. Not just to feel Him, but to really have that relationship
sa persona ng ating Panginoon, let that be a prayer for you right now. Na talagang ihanda ng Panginoon at ibukas ng Panginoon ang ating mga mata at kaisipan na makita natin at magkaroon tayo ng buong kaunawaan sa kung sino siya at kung ano yung pwede niyang gawin sa ating mga buhay. So let us all pray. Alam namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, for bringing us here. Sa point na to ng aming pagsamba sa iyo, for showing us and revealing us, guiding us, leading us. Doon sa pagkakaroon at pagnanais na mas maunawaan kung sino nga ba ang banal na Espiritu sa buhay ng mga tunay na anak mo. Thank you for giving us this opportunity and this privilege na ma-remind kami na mahalaga na magkaroon kami ng tunay na relasyon sa banal na Espiritu. Na magkaroon po kami ng sensitivity sa pagkilos, sa pangungusap ng banal na Espiritu sa aming mga buhay, Panginoon. For opening our eyes, for opening our minds and hearts, na ang kailangan po namin sa aming buhay ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na sa lahat po ng area ng aming buhay, sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, it is your Holy Spirit that we need. Sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang po sa iilang pagkakataon o sa iilang area ng aming mga buhay, Panginoon. Kundi sa lahat. Sa lahat, Panginoon. And as we learn today that the Holy Spirit communicates to us, teach us to listen to the voice of the Holy Spirit. And as we learn how to listen, teach us also how to obey and live according to the leading of the Holy Spirit, Father God. Again, Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo at binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati sa umagang ito. Ikaw ang patuloy na mahayag, ikaw ang patuloy na mataas sa aming mga buhay at sa lugar na ito. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, ito po ang aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ngayon at pakailanman. Amen. Amen. And amen. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon,
sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, masasabay kita sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, napasupong sa dakong lihim. Ang papuri ko ay galing sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay galing sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo Hallelujah. Oh, papuri sa'yo, Lord. Papuri sa kataasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng purihin ka. Papuri sa kataasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit at Hari ng buhay ko. Papuri sa kataasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Palakpakan niya po natin muli ang ating Panginoon. As Brother Joel opened yung new series natin regarding the Holy Spirit, let us all realize, no? We have within us power beyond our imagination. No? Higit sa kaya nating katain, higit sa kaya nating isipin, may power ho tayo eh. Kaya lang nakakalungkot ho, mayroon tayo pero hindi natin ginagamit. When the disciples were being told by the Lord Jesus what will happen to Him, no? Kasi sinasabi niya, I will be suffering, I will be dying, no? Nalungkot ho yung mga disciples eh. Pero sabi ni Jesus, very truly I tell you, it is to your advantage that I will leave, because if I will not leave, the advocate will not come to you. But as I leave, I will send Him to you. Hindi ho tayo iniwan ng Panginoon na ulila. Nung namatay siya sa krus, nabuhay maguli, at bumalik siya sa Ama. Sabi niya, I will send the Holy Spirit to you. Sabi ho ng Corinthians chapter 6 verse 19, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit, and that the Holy Spirit dwells in you? Alam niyo, nasa atin ho ang banal na Espiritu. When we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we were sealed by the Holy Spirit. Ano ba yung kapangyarihan ng banal na Espiritu? When the Holy Spirit went down sa mga apostles, alam niyo, napakaraming kamanghamanghang bagay na ginawa yung mga apostol, ng mga disciples. Kasi ang banal na Espiritu, kasama nila.
Pero alam nyo sa atin, araw-araw, sa pamumuhay natin, na-realize ba natin na kinausap man lang ba natin yung kasama natin? Parang ang hirap na, no? Imagine niyo yung sarili nyo. Magkasama kayo sa bahay ng pamilya nyo, pero hindi kayo nag-uusap. Tapos, kung ano pa yung alam mo na ayaw nung kasambahay mo, nung kasama mo sa bahay, yun pa yung ginagawa mo. How would you think yung kasama mo sa bahay, mararamdaman niya? Kadalasan, ganun ho tayo sa banal na Espiritu. Our body is God's temple. The temple of the Holy Spirit. And yet, hindi natin iniisip, Lord, Holy Spirit, ito ba yung gusto mo? Ito ba dapat yung ipinapasok ko sa sarili ko? Or am I abusing your body and destroying your temple? Kadalasan ganun ho tayo. But I want everybody now to realize, alam mo, may kasama tayo sa buhay natin. No, at yung kasama natin, hindi basta-basta. Hindi lang mayor yung kasama natin. Hindi lang governor yung kasama natin. Yung kasama natin ay Diyos simula pa ng walang hanggan at makakasama natin hanggang sa walang hanggan. At yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya number 1, huwag tayong matakot. Kasi kung minsan dinadaya natin yung sarili. Bakit dinadaya natin yung sarili natin? Kasi inisip natin, Lord, ako na lang ang lahat ng humaharap sa problema. Mag-isa lang ako. Hindi ka nag-iisa. Hindi mo lang pinapansin yung kasama mo. Yung kasama mo, handang-handa na tumulong lagi sa'yo, pero hindi mo siya binibigyan ng atensyon. Binigay siya ng Diyos Ama at ng Diyos Anak sa atin para makasama natin. Lord, hindi ko po kaya yung kinakaharap ko sa buhay. Yung taglay mo, kapangyarihan higit sa kaya mong isipin, higit sa kaya mong hingin. Yun yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Siya yung Diyos na kayang gumawa ng mga bagay na imposible. At siya yung kasama mo at ang gusto niya, magtagumpay ka sa buhay mo. As we study this series, no, i-practice po natin. Kasama natin ang banal na Espiritu araw-araw. Huwag nating hindi siya pansinin. Kausapin natin siya. And let us walk this life triumphantly. Bakit pa pwede tayo maging triumphant? Bakit pa pwede tayo maging victorious? Kasi yung kasama natin mananagumpay at yung pagtatagumpay niya, gusto niyang ipagkaloob sa atin. Hindi naman ako malakas. Hindi naman ako magaling. Hindi naman ako katulad ng iba na talagang nasa kanila na ang lahat. Sabi ng Biblia, it is not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Walang imposible. Wala kang hindi kayang gawin kasi kasama mo ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi po ng Biblia, may the God of hope fill you with all joy and peace as you believe in Him, so that you will be filled, you will overflow with hope by the power of the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, all glory and honor to our one true God in three person, na simula pa nung una hanggang magpakailanman, lumikha, namatay para sa atin, at kailanman hindi tayo iniwan. To Him be the glory forever and ever. Amen. To God be the glory. Hello. Ayan, quick reminder lang po sa ating youths for our activity later at 1:30. So magkakaroon po tayo ng SKKB relationship status kung saan we're gonna delve deeper onto how do we really get in a relationship with God and how do we further flourish yung ating relationship with God. So later po yan at 1:30 p.m. Yan. So if there's anyone po, kahit anong age, kahit anong ministry, na gusto mag-volunteer para po sa SKKB mamaya, please feel free po, lumapit po kayo kay Kuya CJ. Wait, nandyan ba si Kuya CJ? Ay, sorry po, nandito pala siya sa likod. Yan. Ito po si Kuya CJ, ang aking poging sa leader. Yan. Lapitan niyo po siya if gusto niyo po mag-volunteer.
volunteers are needed and is greatly appreciated. Thank you po and God bless po. Thank you Have po. a nice See you po Sunday. later. Thank you po. Yan, salamat, youth. Para din po sa iba pang announcements, ayan po, meron po tayong Couples Fellowship this coming August 31. After po yan ang service po natin, Women's Fellowship, August. Wala lang poster, pero ngayong August po yan. Wala daw. Wala tayo? Meron po, wala lang pong poster. Ayan. So, ano po, magkita-kita. Ayan, prayer night po this coming August 30, Saturday, dito ulit sa worship hall. Maging excited po tayo dyan. At sa ating pong lahat, sa umaga po na to, patuloy po nating dalhin yung pagpapala at pagsama ng Panginoon sa buhay po natin. Magkita-kita po ulit tayo next Sunday. God bless you po. Ingat po kayo.